Master, napapaligiran na ng mga tauhan natin ang buong paligid. Pagbibigay alam ni Brian mula sa suot nitong earpiece. Good job, papasok tayo sa loob. Wika niya sa mga pinili niyang tauhan. Agad naman na tumalima ang mga ito. Una nilang pinuntahan ang ika-4 na Bird Lord ng planetarium na pinamumunuan ni Lohan. Isa sa mga pangalan na binanggit ng kanyang ina. Sa lahat ng mga natirang Bird Lord nito, ito ang may pinakamalakas na persa sa planetarium. Kaya naman ito ang inuna niya. Agad silang sinalubong ni Lohan, kasama ng mga tauhan nito. What brings you here, Mr. Castillo? Buong tapang nitong tanong sa kanya. Mukhang kilala na pala siya, at amoy na amoy niya ang kawalang respeto nito sa kanya. Alam mo kung anong pinunta ko rito, Mr. Lohan. Malamig niyang sagot. Sa naaalala ko, you have no business here. Nakapamewang itong sagot sa kanya. Binalingan ni Liam si Brian sa tabi niya at sinanyasan nito. Agad na binigay ni Brian ang maliit na puting papel kay Lohan. Matapos basahin ang nakasulat, umangat ng muka si Lohan at titig na titig sa mukha ni Liam. Nanlaki ang mga mata nito, tila hindi makapaniwala na siya ang bagong Lord Demon ng planetarium. Isang tanong, isang sagot, Mr. Lohan. Life in peace or rest in peace? Tanong ni Liam. Hindi hangal si Lohan para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Malinaw ang nakasaad sa puting papel. Kapag life in peace ang pinili ng kalaban niya, hahayaan niya itong mamuhay ng tahimik sa isang kondisyon, na mamuhay ang mga ito sa ilalim ng kanyang batas. Kapag pinili ng mga ito ang rest in peace, ibibigay niya kaagad ang katahimikan ng kaluluwa nito sa impyerno. Ang eksenang ito ay pinili niyang i-live sa lahat ng mga Bird Lord ng planetarium upang makita ng lahat ang batas na sinasabi niya. Muntik pang mabulunan ng laway si Brian nang marinig ang kakaibang tanong ng master niya. Nakakatakot ang huling option na rest in peace. Hindi mo alam kung in heaven or in hell magpapahinga ang kaluluwa mo. Rest in peace with you! Narinig na lang sagot ni Lohan at mabilis sa mga kamay nito na binunot ang armas upang paputukan si Liam. Ngunit mas mabilis si Liam sa kanya at agad nitong sinipa ang armas. Kaya tumilapon ito sa sahig. Hindi na niya hinayaan pang makuha nito yun. Sunod-sunod na pagpapalitan ng putok ng armas ang maririnig sa buong building. Alerto din sina Brian at ang mga kasamahan nito sa pakikipagbakbakan sa mga kalaban. Samantalang nakikipaghabulan pa. Mabilis ang kilos ni Liam na inagaw ang armas mula sa kamay ni Lohan. Kaya sa ilalim ang mga bala nito tumatama. Agad niyang hinatak ang dalawang kamay ni Lohan at pinaikot ito ng sabay. Dahilan upang mabalian ng mga buto sa braso. Binuhat niya ito na parang bata at ilang beses na hinagi sa salamin. Halos hindi na ito makakita dahil sa mga basag na salamin at tumusok sa mata nito. Nalaban ito sa kanya at sinuntok siya sa labi ngunit walang pwersa ang kamao nito pagdating sa kanya. Muli niyang dinaklot ang damit nito at hinampas ang katawan sa semento hanggang sa gusto na nitong sumuko. Life in peace. Pautal-utal nitong sabi. Second chance is forbidden in my rule, so rest in peace. Nakatimbagang nawika ni Liam at galit na sinuntok ng malakas ang dibdib nito, dahilan upang tumigil ang pagtibok ng puso. Tinapos niyang laban kay Lohan sa pamamagitan ng pagpaputok muli sa dibdib nito ng 3 beses. Humarap siya sa kamera kung saan alam niyang maraming Bird Lord ang nanonood. All of you who are watching this, you still have a chance to choose. Life in peace or rest in peace. I'm too close now. I'll come for you. Matapos sabihin, agad na nag-block out ang screen. Sinuyod nilang lahat ang kabuuan ng building upang i-check kung mayroon pang natira. Master, everything is clear. Report ni Brian sa kanya, ngunit hindi alam ni Brian, mayroong isang 5 taong gulang na batang babae na nakatago sa isang safety vault kung saan nakita nito ang buong pangyayari, maging ang pagkawala ng kanyang ama. Let's go, wika ni Liam at nauna nang lumabas ng building. Ngunit agad siyang natigilan nang bigla siyang may narinig na sigaw ng bata. Daddy! Tumingala si Liam sa palapag ng building kung saan narinig niya ang iyak ng bata. Nakuyom niya ang kamao. May kung anong kirot na gumuhit sa dibdib niya dahil sa awa sa bata na mawalan ng ama. Master, nakabalik siya sa kanyang sarili nang marinig ang tawag ni Brian. Binalingan niya ito. Master, kung gusto mo. No, let her leave. Agad na pigil niya kay Brian. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang kotse.
Humanap ka ng taong pwede mong bayaran upang iuwi siya sa kanyang pamilya. Utos niya nang makapasok na sila sa loob ng kotse. Master, posibleng agad na pinutol ni Brian ang kanyang gusto sanang sabihin. Hindi niya alam kung tama ba ang hinala niya. Alam kong darating ang araw na maghihiganti siya. Pero hindi ko hahayaan na mangyari yon. Alamin mo ang personal background niya, ang mga taong nakapaligid sa kanya, at kung pwede, i-monitor siya hanggang sa kanyang paglaki. At huwag mong hayaan na makalapit siya kahit sino sa mga anak ko. Master, pwede naman na just promise me. Wala na maraming suhestyon. Singhal niya kay Brian. Yes, Master. Hindi na nagreklamo pa si Brian. Agad na niyang binuhay ang makina ng kotse. Naintindihan niya ang kanyang boss kung hindi nito kayang patayin ang isang bata na walang kalaban-laban. Hindi nito alam kung ano ang kasamaan na ginawa ng ama nito. Dahil sa nangyaring pagwasak sa Empire, nagsimula nang matakot ang ibang birdlords ng planetarium. Lumaganap sa buong sangay ng planetarium kung gaano kabangis at kalupit ang bagong Demon Lord na humawak nito. Kaya naman papasok pa lang si Liam sa kanilang teritoryo, imbis na bala ng armas ang sasalubong sa kanya, takot at pagmamakaawa ang naghihintay sa kanya. Life in peace or rest in peace? What will you choose? Lagi niyang tanong sa bawat teritoryo ng pinuno na kanyang mapasukan. Life in peace, my lord. Halos ito na ang pinili ng lahat sa takot na mangyari sa kanila ang nangyari sa Madrid Empire. Sa isang kondisyon, live by my rules. Ang sino man na lumabag sa aking batas, kamatayan ng hatol. Pinakalat niya ang batas niya na sinang-ayunan naman ng lahat ng birdlord ng planetarium at wala nang nangahas pa na sumalungat sa kanya. Brian, nahuli na ba si Norquist? Tanong niya habang sila'y pauwi. Kasalukuyan siyang nasa custody ng mga police master. Maraming nahuli sa kanya na pera na ninakaw niya kay Paulo. Siguraduhin mong hindi na siya makakatakas. Sinigurado ko na po, Master. Umuwi siya na nagtagumpay sa kanyang misyon at sinigurado na ang lahat ng nakaupo sa planetarium ay hawak niya sa leeg. Hanggat maaari, ayaw niya kumatil ng buhay ng tao dahil alam niya may mga pamilya na rin ang mga ito. Mom! Daddy is here! Sigaw ni Sam nang makita ang ama. Patakbo siyang sinalubong ito. Halos mahigit 1 linggo na nawala ang daddy niya at sobrang saya niya dahil nakabalik na rin ito. Kinarga ni Liam ang prinsesa niya at nag-nose to nose rito. Where's your mom? In your room po, nagpapadede kay baby Gabriel. Sagot na rin ni Sam. Your Kuya Gab. In the kitchen, nagluluto po siya. Nagluluto? Hindi makapaniwala na tanong niya. Yes, Dad. And you know what? He's the best kuya ever. Masarap magluto, masarap magmahal. Matapang and very protective. Kaya balang araw ayoko mag-asawa siya nang hindi pasado sa standards ko. Tumawa si Liam dahil sa sinabi ni Sam. Halos nakalimutan na niya, malapit na pala ang 7th birthday ng kambal niya. Bakit? Ano bang standard ng isang babae para sa isang Kuya Gab mo? Naisip niyang itanong habang papunta sila sa kusina. Of course, dapat yung katulad ko. Maganda pero hindi spoiled. Smart ngunit hindi bobo at lalong hindi na sobrahan ng talino. Napangiti si Liam dahil sa sinabi ng anak. Nakita niya si Gab na nakapatong sa plastic chair habang nagluluto. Agad niyang naamoy ang niluto nito. Mukhang masarap yan, anak ah. Pwede bang matikman ni Daddy? Tuwang-tuwa na niyakap ni Gab ang ama nang makita niya ito. Agad siyang nakaramdam ng kaba habang naghihintay sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Habang ninunguya ang niluto niya. Adobong pusit. Ang sarap ah. Hindi si Liam nakatiis, kumuha pa siya ng isa pa at sinamahan ng tamang sauce lang nito. Balance lang ang suka, toyo at asukal, kasama ng iba pang ingredients kaya naging masarap sa panlasa niya. Binalingan niya ang anak. Paano ka natutong magluto nito, anak? Tanong niya habang patuloy sa pagnguya. Sa inyo po, Dad. Nahihiyang sagot ni Gab. Really? Hindi makapaniwala si Liam. Yes, Dad. Sa tuwing nagluluto po kayo, lihim akong nanonood kung paano niyo ginagawa. Then, inaral ko rin ang ibang ingredients and procedures sa net, kaya natutunan ko kagad paano magluto. Sa sobrang tuwa niya, kinarga niya rin si Gab at hinalikan nito sa noo. Mukhang hindi na ako dapat mag-alala nito dahil marunong ka na mag-alaga sa mami mo. Dad, iba pa rin na ikaw nag-aalaga kay mami. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ang kaya mong ibigay. Kunot noo siya na tinanong ito. Like what? Like the pleasure of heaven.
Sagot ni Gab na lalong nagpakunot ng kanyang noo. Kasi daddy, one time dumaan ako sa silid niyo. Narinig ko si mami parang hinihingal eh. Then panay ang sambit niya na, "Oh my God honey, it's heaven." Then sabi mo kay mami, "Sweetheart, you will find no one else in heaven but me. And I will make you taste its pleasure and glory." Muntik nang mabilaukan si Liam sa pusit ng inunguya niya nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Binaba niya ang dalawang kambal upang makahinga nang bumara ang pusit sa lalamunan niya. Mabilis naman ang dalawang bata na nagunahan sa pagkuha ng tubig at binigay sa kanya. Mabilis niya yung kinuha at nilagok. Kailangan na yata niyang i-renovate ang silid nila ni Ashley at kapalan ang soundproof para kahit sisigaw man ang asawa niya ng sobrang sarap na dulot ng langit, hindi maririnig ng mga anak niya. Si Ashley na tatakbo sana kay Liam upang yakapin ito ay sandaling huminto nang marinig ang sinabi ni Gab. Parang gusto niyang maghukay ng lupa at ibaon doon ang sarili sa sobrang hiya sa anak niya. "Sweetheart, anong ginagawa mo dyan?" Tanong ni Liam nang makita ang asawa na nagtatago sa likuran ng kanilang mataas na freezer. Parang gusto niyang pumalatak ng tawa nang makita itong pinandilatan siya ng mga mata. Alam niyang nahihiya ito dahil bakas pa ang parang kamatis sa pula na mukha nito. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. "I miss you." Akmang hahalikan niya ito sa labi nang umiwas ito kaya nagtaka siya. "Nanonood ang mga anak mo. May isip na mga yan." Bulong nito sa tainga niya habang yakap siya. Lihim naman siyang napangiti. "Okay, pas na muna pero double kill mamaya ha." Pabulong niya ring sagot dahilan upang magtaka ito. "Anong double?" Litong tanong nito sa kanya pero nakayakap pa rin. "I want you to do it to me with so much pleasure." Nangaakit niyang sagot. Ramdam niya ang pangiinit na mukha nito dahil sa sinabi niya. Ngunit akala niyang maaasar niya ito. Hindi yun nangyari. Sa halip gumanti rin ito ng pangakit sa kanya. "Are you sure? Siguraduhin mo muna na naka-soundproof ang silid ha. Dahil baka marinig na naman yan ang magagaling mong anak. Hanggat walang soundproof, hindi ka makakatikim sa akin." "Sweetheart naman, baka mamatay na ako ng maaga niyan." Reklamo niya, kaya narinig na naman yun ni Gab. "Talagang nakakamatay ang bulong-bulungan, daddy." Saan ni Gab? "Oo nga, minsan nakakabangungot pa kapag hindi na share." Sabat naman ni Sam habang nakapamewang na nakatingin sa kanila. Nakamot na lang ni Liam ang ulo. "Si Baby Gabriel?" Bigla niyang namiss ang isa pa niyang anak na minana ang lahat sa kanya. Sana wag lang ang pagiging playboy niya. Sigurado nakakabuwang yun. Baka may stress lang ang asawa niya kapag laging nakikita ng iba't ibang babae ang dinadala nito sa bahay. Excited siyang umakyat sa silid ng bunso niya at kinarga ito kahit natutulog pa. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang maalala na naman ang karamdaman niya. Napangiti si Ashley habang pinapanood si Liam na panay ang halik kay Baby Gabriel. Tuwang-tuwa ito habang nilalaro ang daliri ng anak. Nagising yata ito dahil naramdaman ang presensya ng ama. "Namiss mo rin ba si daddy? Sobrang saya ni Liam habang kinakausap ang anak. Parang naaalala niya dati si Gab noong ilang buwan pa lang ito. Excited siyang lagi na umuwi after ng tambak niyang trabaho sa cast group. Simula nang dumating si Gab sa buhay niya, nagbago na rin ang lahat sa kanya. Nagkaroon siya ng inspirasyon sa araw-araw at kahit sa opisina, sinasama niya ito upang siya mismo ang nagbabantay sa anak niya. Galit na galit ang mami niya noon nang mabalitaan ang tungkol kay Gab. Inaamin niyang natakot rin siya na baka ano ang gawin nito kay Gab, kaya hindi niya inaalis ang anak sa tabi niya. Hanggang sa nagkaroon sila ng deal ng kanyang ina na maging official ang engagement nila ni Tala sa isang kondisyon na huwag nitong pakialamanan ang kanyang anak. Ngunit nasira ang agreement nila ng kanyang ina nang bumalik si Ashley sa buhay niya. Naramdaman niyang may yumakap sa kanyang likuran. "Wife." Puno ng emosyon niyang tawag rito. Umangat ang mukha nito upang titigan siya sa mga mata. "I love you, Mrs. Castillo." Siniil niya ng mainit na halik ang labi nito na mainit naman itong tinugon. Binaba niya si Baby Gabriel sa crib nito at muling hinapit ang baywang ng asawa upang idikit yun sa kanyang katawan. "I love you a million times, Mr. Castillo." Sagot naman ni Ashley at nilambitin ang dalawang kamay sa batok ni Liam. Pinangko ni Liam ang asawa at pinulupot naman ito ang dalawang paa sa baywang niya.
Buong alab niyang sinunggaban ng mapupusok na halik ang labi nito. Dito sa labi ng asawa siya naaadik. Sobrang kay lambot, kay init at kay tamis ang labi nito na hindi niya kayang bitawan. Dahil na rin sa mga labi nito, hindi nagtagal, muli silang naging isa. Nang masulyapan ni Liam na hindi nakalakang pinto ng silid, agad niyang nilak yun bago pa sila pasukin ng amazing twins niya. Sinandal siya nito sa wall habang nanatili pa rin nakapulupot ang mga hita niya sa baywang nito. Nakagat niya ang ibabang labi habang sinasabunutan ang buhok ng asawa. Dito siya expert. At kabisado na niya ang mga parte ng katawan ng asawa. Pinahiga niya ito sa ibabaw na mahabang mesa sa loob ng kanilang dressing room. Pumunta siya sa gilid para maabot ang mga labi nito. Sobrang namiss nila ang isa't isa. Hindi lang pagkamis, kundi pagkagutom. Kaya kusang naghanap ang kanilang mga katawan ng makakain. Lihim siyang napangiti nang marinig ang magkasunod na ingay nito dahil sa ginawa niya. Hindi na nila naalala ang adobong pusit na niluto ng kanilang anak. Sabay silang nagpakawala ng ingay nang marating nila ang langit. Sa kabilang banda, naiinip na ang kambal sa paghihintay sa ibaba. Bakit hindi pa bumababa si Mommy at Daddy? Reklamo ni Sam. Ay, baka pinapakita na naman ni Daddy ang langit kay Mommy. Wala sa loob na sagot ni Gab. Sabay pa silang tumingala sa kalangitan kung ano ang mayroon doon. Kuya, puntahan na lang kaya natin si Mom at Dad. Baka sakaling iba ang langit na nakikita ni Mommy. Baka dun sila sumilip sa bintana. Halika, puntahan natin sila. Sana nga lang hindi nila maabutan ng dalawa na ngayon ay may ginagawa pa. Matapos ang ilang araw na pamamahinga ni Liam mula sa kanyang huling laban, nagpasya sila ni Ashley na bisitahin si Norquis sa loob ng kulungan. Akala ko hindi ko na muli pong masisilayan ang mukha mo, Liam. Sino mag-aakalang ikaw palang pumalit sa bagong master ng lahat? Naudlot ang malutong na pagtawa ni Norquis nang bigla siyang nakatikim ng malakas sa suntok mula sa kamao ni Liam. Ikaw lang ang hayop na hindi nagbibigay galang sa master mo. Baka gusto mong palabasin na kita dito sa kulungan at gawing maaga ang paghihirap ko sa'yo. Puno ng pagbabanta ang boses sa tono ng boses niya. Tila naging katawa-tawa naman ito sa pandinig ni Norquis dahil imbis na matakot, nagpakawala pa ito ng malutong na tawa. Ha? Ikaw? Nakalimutan mo na ba ang ginawa ko sa'yo dati? Utang mo pa nga buhay mo sa akin dahil hindi kita pinuksa. Dahil kung tutusin, dapat buto na lang natira sa katawan mo ngayon sa ilalim ng lupa. Hindi ka ba marunong magpasalamat? Panginsulto nito sa kanya. Pasalamat ha? Halatang hinahamon siya ni Norquis. Binalingan niya si Brian. Sabihin mo kay Chief, inuurong ko ng demanda. Palabasin siya. Narinig din ito ni Norquis. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Kapag inilabas siya ni Liam, may pagkakataon siyang tumakas. Ilang sandali pa, bumalik si Brian. Master, pwede mo na raw siyang ilabas. Ngiting aso ang pinakawalan ni Liam habang nakatitig kay Norquis, bagay na ikinagulo ng utak nito. Ngunit hindi nito yung pinansin dahil excited siyang makalabas. Hindi siya masyado nagpahalata at baka malaman ni Liam ang binabalak niyang gawin. May mga tauhan siyang umaaligid sa labas at naghihintay lang ng pagkakataon kung paano siya tatakas. Ngunit bago pa man ito nakabalik sa sarili, nawalan na ito ng ulirat dahil biglang tinakpan ni Brian ng panyo ang ilong nito. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Hindi na nakialam ang mga pulis sa kanila sapagkat kilala ng mga ito si Liam. Paano ang hindi nila ito malalaman? Gayong malaki ang naiambag ni Liam sa kanila sa pagtugis ng lahat ng mga matatabang isda na mahirap hulihin sa lipunan. Palabas na sila sa presinto nang nakasalubong nila si Arjo at Layla malapit sa selda ni Ana. Han, mauna ka na sa labas. Susunod ako. Wika ni Ashley sa asawa. Sumang-ayon naman si Liam kahit pa labag sa kalooban niyang iwanan ng asawa. Okay, sige, huwag ka magtagal. Kapag may problema, sabihin mo lang. Tumangot-tango siya sa asawa. Nauna na itong lumabas. Nakita niyang matalim pa ang tingin ni Layla kay Liam nang dumaan ito, ngunit hindi na yung pinansin ni Liam. Nang makita siya ni Layla, agad itong sumugod sa kanya. Galit na galit itong sinampal siya. Ngunit bago pa mangyari yun, mabilis na niya itong napigilan na lumapat ang kamay nito sa pisngi niya. Hindi yun inaasahan ni Arjo. Hayop kang babae ka! Sa kabila ng pagpapalaki namin sa'yo, ito pang ginanti mo? Nanlilisik ang mga mata ni Layla habang sinasabi ito. Bakit, Mom? Ano ba ang gusto mong marinig sa akin? Ang salitang thank you? Thank you sa pag-connive niyong dalawa ng anak mo upang pagsamantalahan ako? Thank you dahil nakipagsabuatan ka kay Ana upang paulit-ulit akong sirain?
Well, thank you sa Panginoon dahil hindi niya hinayaang magtagumpay kayong mga kampo ng demonyo. Demonyo din yung asawa mo! Pinuno pa! Galit na sigaw ni Layla. Yes, tama kayo. Pinuno siya. Ngunit siya ang tinadhana upang patayin ang kapwa niya. At isa ka na ron. Biglang hindi nakapagsalita si Layla. Nagiba ang timpla ng mukha nito at napalitan ng pagmamakaawa. Ashley, alang-alang sa pagpapalaki namin sa'yo. Please, palayain mo na si Ana. Nagsisisi na siya sa lahat ng kasalanan na ginawa niya. No, kayo ang gumawa niya sa kanya at hindi ako. Matigas niyang sagot rito at sakay dinagdag. Kung naging mabuting halimbawa kayo ng ina para sa kanya, sana hindi siya umabot sa puntong ipapakulong niyang sarili. Ngunit sa halip na ikaw ang gagabay sa kanya sa tamang landas, natatahakin sana niya. Ikaw pa ang nagtulak sa kanya upang malaglag sa bangin ng kadiliman. Hayaan mong pagdusahan niya kasalanan ginawa niya, pati na rin ang sayo. Nakiusap siyang huwag ka nang ipakulong. Siya na lang dahil matanda ka na raw at magiging malungkot ang daddy niya kapag pati ikaw ipinakulong ko pa. Nakaawang ang labi ni Layla dahil sa narinig. Hindi naman namalaya na unti-unti na palang pumapatak ang mga luha niya. Parang may kung anong matulis na bagay na sumaksak sa kanyang dibdib. Inaamin niyang tinamaan ang puso niya sa mga sinabi ni Ashley. Walang ibang dapat sisihin kundi siya dahil kinonsinti niya ang lahat ng masamang gawain ng anak niya. Siya din ang nagtulak rito upang tanggapin ang alok ni Paulo dahil sa malaking pera. Nasa ganun siyang sistema nang marinig na nagsalita si Arjo. Ngayon niya lang napansin na hilam na rin pala ng luha ang mga mata nito. Patawarin mo kami anak. Alam kong simula pa lang mali na ang ginawa ng mag-ina ko sa'yo. Ngunit nananatili akong bulag at pinaniniwala ng kasinungalingan nila. Hindi ko naisip na posibleng aabot sa ganito at kahihinat na ni Ana. Naging pabaya kami magulang. May panahon pa upang magbago, Dad. Makakalabas si Ana sa kulungan sa tamang panahon. Mahina niyang sagot sa kinikilalang ama. Nakita niyang magkasunod itong tumangot tanda ng pagsang-ayon. Hintayin ko ang araw na yun, anak. Maraming salamat. Sana maging masaya ka sa buhay mo ngayon. Hindi ko man binigay sa iyong pagmamahal ng isang ama. Alam kong pupunuin ka ng pagmamahal ng iyong asawa. Naluluhang niyakap siya nito at gumanti naman siya. Hindi niya mapigilan ang mga luha niya. Thank you, Dad. Huwag kayong mag-alala. Lagi ko kayong bibisitahin kasama ang mga apo mo. Napangiti si Arjo dahil sa narinig. Magkasunod siyang tumango at tinapik-tapik ang likuran ni Ashley. Hintayin kita, anak. Biglang lumakas ang kabog ng puso ni Ashley nang marinig ang malakas sa pagsabog. Agad siyang nagpaalam sa ama na lumabas. Masama ang pakiramdam niya. Tumakbo siya sa labas at nakita niyang pumasok ang asawa sa loob ng driver's seat. Pagpasok sa loob ng sasakyan, nagulat siya nang makitang maraming dugo ang mukha ni Liam. Ano nangyari sa'yo? Taranta niyang tiningnan kung may mga sugat ang buong katawan nito. Mula sa mukha at sa buong katawan, buong suyo nitong kinuha ang kamay niya at dinala sa labi nito upang dampian ng mainit na halik. Relax, daplis lang ang mga yan. Daplis? Pasinghal niyang binalik ang sinabi nito. Daplis lang ba to para sa'yo? Na halos mamatay na ako sa sobrang pag-aalala sa itsura mo. Kinuha niya ang wet wipes mula sa loob ng bag at pinahid yun sa mukha ng asawa. Ngunit natigilan siya na makita itong ngumiti. Tila ine-enjoy ang panonood sa kanya. What? Takang tanong niya rito. You're beautiful. Sabay hawi nito ng hibla ng buhok na tumatakip sa pisngi niya. Alam niyang namumula na ngayon ang mukha niya. Kahit na 3 na ang anak nila, hindi pa rin siya sanay. Kapag tinititigan siya ng ganito ni Liam, tila gusto niya matunaw. Teka, ano bang nangyari? Ba't ganyan ang itsura mo? Tanong niya. Hinagisan ako ng pasabog ng mga tauhan ni Norquez. Mabuti hindi ako naparuhan. Katawan ni Norquez ang hinarang ko. Dahil sa narinig, mas lalo siya nag-alala. Hindi siya makapaniwala na nadaplisan lang ito. Gayong dalawa sila ni Norquez ang nasabugan. Gayon pa man nagpapasalamat na lang siya na walang nangyaring masama rito. Nakakainis ka. Huwag mo na ulit gagawin yun. At baka hindi ka na makalagtas kapag naulit pa. Umiiyak siya nang yumakap sa asawa. Talagang hindi na mauulit, sweetheart. Dahil siguradong wala nang ibibigay na pagkakataon ng tadhana para sa akin. Ngunit nakahanda na ako sa maaaring mangyari sa akin. Gustong isatinig ni Liam ngunit hindi na niya ginawa. Ayaw niya mag-alala lalo ang asawa sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo. Let's go home. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe pauwi nang biglang magring ang telepono ni Liam. Kinuha ni Ashley ang cellphone mula sa likurang upuan at binigay yung kay Liam. Sinong tumatawag? Tanong nito habang nagmamaneho. Hindi muna nito kinuha ang cellphone sa kanya. Tinignan niya ang screen.
Hindi ko alam eh. Numero lang kasi lumabas. Sagot niya. Sagutin mo muna. Pasuyo nito sa kanya. Hello? Bungad niya. Hello, kay Liam Castillo po ba to? Ito nga po. Agad niyang sagot. Ma'am, from St. Dominic Hospital po ito. Tumawag po kami to inform you about sa pasyente namin na si Amanda Castillo. 30 minutes na po siyang binawian ng buhay. Ilang araw na po kasi siyang hindi kumakain at kanina lang natagpuan namin ang bangkay niya sa loob ng banyo. Uminom po siya ng muriatic acid na nandun sa loob. Napaawang ang labi ni Ashley habang nakatingin kay Liam nang marinig ang balita. Hello ma'am, nandiyan pa po ba kayo? Agad na nakabalik si Ashley sa sarili nang marinig ang pagtawag ng staff ng hospital. Yes, I'm listening. Sagot niya bagamat hindi inaalis ang tingin kay Liam. Nagtaka naman ito at panay sulyap sa kanya. Sakaling pupunta po kayo ma'am. Dinala na po ang pasyente sa morgue. Yun lang naman po ang tinawag ko. Maraming salamat po. Sige, salamat. Maraming salamat. Alanganing sagot ni Ashley. Bakit ganyan ang mukha mo? Sino ba yun? Tanong ni Liam na makitang binaba na niya ang telepono. Tawag mula sa hospital kung saan nakakonfine ng mami mo. Mahina niyang sagot. And then, naghihintay ito nagsasabihin niya. Liam, sinabi niya, wala na raw mami mo. Nakita niya ang panghihina ng katawan ni Liam nang marinig ang sinabi niya. Bigla itong natahimik. Hindi man ito nagsasalita ngunit ramdam niyang nasasaktan rin ito sa pagkawala ng ina. Han, tawag niya ngunit hindi ito sumagot. Sa halip isang mahinang pagpapakawala ng malalim na hangin at pagsinghot ang narinig niya. Ramdam niya ang bigat na dinadala nito sa loob ng dibdib. Alam niyang lihim itong umiiyak at ayaw lang ipahalata sa kanya, ngunit hindi siya manhid para hindi maramdaman yun. Ilang sandali pa hininto nito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sandali, iihilang ako. Paalam nito ngunit alam niyang hindi yun ang dahilan. Ramdam niya mula sa garalgal na boses nito. Sinundan niya ito ng tingin nang lumabas sa kotse. Tama ang hinala niya dahil hindi ito umihi, bagkos nakakuyom ang kamao nito. Gustong sumigaw ngunit hindi magawa. Sinabunutan nito ang buhok at patuloy sa pagluha. Lumabas siya ng kotse at niyakap ito. Han, alam kong masakit para sa iyo ang pagkawala ng mami mo. Nandito ako. Pwede mo akong kausapin para gumaan naman ang pakiramdam mo. Matagal ko nang pinatawad ang mami mo. Ikaw ba, pinatawad mo siya? Sinimulan niya itong tanungin upang makapag-usap ito sa kanya. Humarap ito at niyakap siya ng mahigpit. I'm sorry, hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Dati gusto ko na mawala si ma'am dahil galit ako sa lahat ng kasalanan ginawa niya. Ngunit masakit pa rin pala. Hinaplos niya ang pisngin nito at pinahid ang luha na dumadaloy ron. Alam kong mahal na mahal mo, mami mo. Ramdam ko yun. Dahil mas una mo siyang pinaniniwalaan kaysa sa akin noon. Naghiwalay tayo dahil sa laki ng tiwala mo sa kanya. Kaya naiintindihan kita kung bakit nasasaktan ka sa pagkawala niya. Huwag mong kalimutan na nandito pa rin ako. Lalong humigpit ang pagyakap nito sa kanya, tila ba ayaw siya nitong pakawalan. Huwag mo akong iwan. Ano ka ba, kahit kailan hindi kita iiwan? Kahit ilang beses mo akong iniwan noon, nandito pa rin ako, di ba? Dahil alam kong babalik ka sa amin. Nakangiti niyang sagot. Paano kung sa pagkakataong to hindi na ako makabalik? Kumala siya mula sa pagkakayakap nito at tinitigan nito sa mata. Sinuri niya kung nagbibiro lang ba ito sa kanya. Ngunit puno ng kalungkutan ang nababasa niya sa mga mata nito, bagay na pinagtataka niya. Bakit? Alis ka na naman ba? Hindi pa ba natapos ang laban mo? Tutulungan kita. Nag-aalalang tanong niya. Muli siya nitong niyakap at ramdam niya ang paghagulhol nito sa balikat niya. Lalo siyang kinabahan dahil sa reaksyon nito. Han, meron ka bang tinatago sa akin? Asawa mo ako, diba? Sa hirap at ginhawa magkatuwang tayo. Kumalas ang yakap sa kanya si Liam at sandaling naghubad. Nasindak siya nang makita ang maraming pasa sa buong katawan nito. Anong nangyari sa'yo? Puno ng pag-aalala niyang tanong habang binabaybay ang mga pasa ni Liam sa buong katawan nito. Sinuot nitong muli ang damit at tumarap sa kanya. Naalala mo last week, nung nagpaalam ako sa'yo na pupunta ako sa Phoenix Underground, hindi totoong pumunta ako doon. Sa doktor ako pumunta. Pag-amin nito sa kanya. Nanatili lang siyang nakaawang ang labi habang hinihintang sasabihin nito. Hinawakan nito ang kamay niya at dinampian ng halik. Sweetheart, nagsisimula na ako makaramdam ng panghihina sa katawan ko. Kaya hindi ko rin masasabi kung hanggang kailan ko paninindigan ang pangako ko na hindi kita iiwan. Liam, ano pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nalilito niyang tanong.
Sinuri ng doktor kung saan nanggaling ang mga pasa sa katawan ko. Ang findings niya, cancer. Meron raw akong cancer stage 4. At buwan na lang natitirang buhay ko sa mundo. No! Hindi ako naniniwala. Nagbibiro ka lang, diba? Puno ng hinanakit ang boses niya. Sana nga pero inaasahan ko na itong mangyari. Mapakla itong ngumiti sa kanya. Inaasahan? Buti ka pa nakahanda ka na. Kami ng mga anak mo. Hindi pa kami handa para iwanan mo, Liam. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mong may taling ng buhay mo. Kahit anong sakit pa yan, labanan mo. Labanan mo. Mahawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Niyakap siya ng mahigpit ni Liam at hinayaan siyang humagulhol sa dibdib nito. I'm sorry, sweetheart. Alam kong ako may kasalanan kung bakit nangyari to. Gulong-gulo na ang utak ko noon nang malaman kong inilibing ka ng buhay ng mga tauhan ko. Pakiramdam ko pinagtaksilan ako ng mundo at wala akong ibang hinangad ng mga panahon na yun, kundi ang burahin lahat ng mga kalaban ko. Uminom ako ng tableta na pinagbabawal ni Dad sa akin na inumin dahil sa side effects nito. Ngunit pinili ko pa rin inumin at hindi ko naisip na darating ang araw na ito na sisingilin ako ng gamot na yun. Naghalungkat ako sa mga libro ni Dad. Nagbabaka sakali na mahanap ko ang antidote para mapigilan ko ang paglaganap ng cancer sa buong sistema ko. Ngunit nabigo ako na hanapin yun. Nung tinamaan ako ng pasabog kanina, ramdam ko ang pagkalat ng gamot sa loob ng katawan ko. Totoong sinabi ni Daddy, kung gaano kadalas kong gamitin ang lakas ko, ganun din kadalas ang pagbaba ng lifespan ko. Nahirapan huminga si Ashley dahil sa mga narinig niyang paliwanag ni Liam. Ang buong akala niya, tuluyan na silang magiging masaya dahil nabuo ng muli ang kanilang pamilya. Hindi ko matatanggap na iwanan mo kami. Lalaban pa rin tayo. Hahanap ako ng lunas sa sakit mo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sweetheart, tawag nito sa kanya na may kasamang pangungumbinsin na dapat na siyang sumuko. Hindi kita susukuan, Liam. Kahit kailan hindi kita sinukuan. Sana ganun ka rin, utang na loob. Papayag ka na lang ba na paghiwalayin tayo ng sakit mo? Nakalimutan mo na ba? Sabay tayo lumaban kahit gaano man kahirap labanan ng mga kalaban natin. Nalampasan natin yun. Ngayon ka mapasusuko? Umangat siya ng ulo at tinitigan ang maamong muka ng asawa na nahilamos na rin sa luha. Kinulong niya sa kanyang mga palad ang mukha nito at ginawaran ng mainit na halik sa labi. Napapikit si Liam habang ginagawa yun kay Ashley. Huling laban na natin to. Nasa atin ang gabay ng Diyos. Kaya naniniwala akong gagaling ka pa. Kahit sa bingit ka pa ng kamatayan, hindi pa rin kita susukuan. Kahit ako na lang ang mag-isang lumalaban. Puno ng emosyon na wika ni Ashley at sa bawat bigkas, sumasabay din ang walang tigil na pagpatak ng kanyang mga luha. Nagtagal muna ang kanilang yakap sa isa't isa. Nang gumana ang pakiramdam ni Liam, muli silang pumasok sa kotse at dumiretso sa morgue. Hindi na pinatagal ni Liam ang bangkay ng ina. Agad na niya itong pinakrimit at dinasalan ng 3 araw. Rest in peace, Ma'am. Sabi ni Liam bago sinaboy ang abo ng ina sa karagatan. Si Doña Aika, Ashley, ang kambal kasama ng kanilang bunso na si Baby Gabriel, Brian at Leslie, ang siyang kasama niya lang ngayon sa tabing dagat upang maghatid sa kanyang ina. Pagkatapos ng kalahating oras, nakapagdesisyon na rin silang umuwi sapagkat nakaramdam na naman ng panghihina si Liam. 6 months later. Ma'am, bakit maraming pasa ang katawan ni Daddy? Tanong ni Gab sa ina nang lumabas ito sa silid. Nagulat si Ashley sa tanong ng anak. Sila lang ni Liam ang nakakaalam ng tungkol sa problema nila. Ma'am, may sakit pa si Daddy? Nanlalabo ang mga mata nito habang nakatingala sa ina. Anak, hindi niya alam kung anong isasagot. Ma'am, I knew it. Kahit hindi mo sabihin, nakita ko maraming pasa sa katawan ni Daddy. Nangihina na rin siya. Minsan nagsusuka siya ng dugo. Habang tumatagal, pumapayat siya. Ma'am, mawawala na ba sa atin si Daddy? Umiiyak na tanong nito. No, hindi mangyayari yan. Malakas pang Daddy mo. May sakit lang siya, pero hindi siya mawawala sa atin, okay? Pinahid niya ang luha ng anak. Kahit sa loob niya, hinihiwa na ang dibdib niya dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakahanap ng antidote. Nakapagluto ka na ba? Iniba niya ang usapan. Yes, ma'am. Paborito lahat ni Dad ang niluto ko. Adobong pusit. Okay, ihanda mo na mesa. Sabihin mo kay Sam tulungan ka. Hindi niya na pinatapos pang sasabihin ng anak dahil sasabog na ang puso niya sa pagpigil na umiyak. Nangihina na sumandal siya sa nakasaradong pintuan at lihim na umiyak nang makitang tumalikod ng anak. Sinadya niyang hindi kumuha ng katulong
dahil ayaw niyang may nakakaalam sa mga nangyayari sa kanila. Isa rin ito sa paraan niya upang maihanda ang kanyang mga anak na matuto sa mga gawaing bahay. Sweetheart. Agad niyang pinahid ang kanyang mga luha nang marinig ang mahinang tawag sa kanya ni Liam. Mabilis siyang pumasok sa silid nilang dalawa. Honey, bakit? Sumasakit na naman ba ang ulo mo? Nag-aalala niyang tanong sabay masahe sa ulo nito. Ngumiti si Liam na kinuha ang kamay ng asawa at dinala sa namumutla niyang mga labi. Tingnan mo to. Sabay lahad niya sa kumikinang na singsing. Dumating niyang kaninang umaga. Pinakuha ko kay Brian. Ang ganda diba? Kasing ganda mo, mahal ko. Hindi pwedeng hindi natin matuloy ang kasal natin. Naluluhang kinuha ni Ashley ang singsing. Oo, maganda nga, mahal ko. Mukhang atat kang makasal tayo ah. Nakangiti niyang saada rito. Of course, gusto kong bigyan ka ng grandeng kasal. Yung hindi minamadali, kundi pinagpaplanuhan. At sinisigurado ko talagang ikaw ang pinakamagandang bride sa araw ng kasal natin. Ilang araw na lang kasal na natin. At hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang hilahin ang araw na nasa harap na tayo ng Diyos at mga taong saksi sa ating pagmamahala. Niyakap niya ito ng higpit. Pinipigilan niya lang ang umiyak. Napagkasunduan na nilang hindi nila pag-uusapan ang sakit nito sa loob ng bahay dahil ayaw nila makahalata ang kanilang mga anak. Ngunit hindi nila maitatago ito ng matagal dahil matalinong kambal at kahit maglihim pa sila, malalaman pa rin ng mga itong totoo. Kuya, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Sam habang hinahay ng mga niluto ng kuya niya. Kanina pa niya napapansin na malalim ang iniisip nito. May sakit si Dad. Parang iyak nitong sagot habang naglalagay ng kutsara at tinidor sa mga plato. Nahalata mo rin kuya, matagal ko na kasi nakikita mga pasa sa katawan ni Daddy. Nung minsan pumasok ako sa silid niya. Naabutan kong binibihisan ng damit ni Mami. Nung tinanong ko sila, ang sabi allergy lang doon si Daddy sa kinain niya eh. Pero hindi naman ako naniniwala. Nakanguso na saad ni Sam. Gagawa ko ng paraan para malaman ko kung anong sakit ni Dad. Tutulungan kita dyan, kuya. Wow, mukhang masarap na naman ang niluto ng anak ko ah. Sabay silang kambal na lumingon nang marinig ang boses ng kanilang ama. As usual, balot na naman ang jacket ang katawan nito upang hindi mahalata na malaki na ang pinayat nito. Ang dating namumulang pisngi nito ay ubod na ngayon ang putla. Gayunman, naging mestisong puti na ito kung titingnan. Dahil hindi pa rin kumukupas ang kagwapuhan nito. Daddy, dito po kayo maupo. Masayang kinuha ni Gab ang upuan upang doon umupo ang ama sa tabi niya. Kuya, dito si Daddy upo sa tabi ko. Reklamo ni Sam. Mga anak, huwag niyo na kulitin ang daddy niyo. It's okay, sweetheart. Pigil ni Liam sa pagsasalita ni Ashley. Mga anak, hali kayo. Dito na lang kayo umupo sa tabi ko. Nakangiting wika ni Liam. Paano si Mommy? Tanong ni Sam, binalingan ni Liam ang asawa at kinintatan. Katabi ko naman ang mami niyo sa bed. Ngayon, kayo naman ang katabi ko sa table. Di ba, mahal? Sige na nga, talo na ako sa inyong mag-ama. Nakangiting wika ni Ashley, ngunit parang sasabog ng dibdib niya na makitang pinipilit lang ni Liam ang sarili na mabigyan ng oras sa mga anak niya. At siya umaasa siyang magkakaroon ng milagro sa buhay nila mag-asawa. In God's perfect time. Makakakuha kaya si Ashley ng gamot para tuluyang mabuhay si Liam? O ang kambal ang makakagawa ng solusyon?